Hi and happy Sunday. Good morning everyone, and this is your Mars Mylene. So mga Mars, mga kababayan kong OFW, meron naman tayong pag-uusapan na I hope na matutunan nyo. So sana makatulong yung sharing ko sa inyo guys. Meron akong tatlong tips para sa mga kapwa kong OFW. So, number 1 ay mag-savings. Pangalawa, huwag panay picture kung saan-saan sa bahay ni amo. At huwag magpo-post na kasama ang amo or yung mga alaga. Number 3 is respect. So, respeto. So, noon tayo sa number 1. So, number 1, ang pag-uusapan natin ay ito ay pinakamahalaga na gawain natin. Number 1, kailangan marunong tayo magtipid ng pera. Kasi, once na marunong ka magtabi sa pera mo, pag uwi mo dito sa Pinas, hindi ka hirap masyado. May magagamit ka pa at mahalaga ka pa sa kamag-anak mo. So, kasi pag naramdaman nila na wala ka ng pera, medyo wala na, nag-iiba din yung ugali ng mga kamag-anak mo. So, alam nyo na ang ibig sabihin ko nun. So, importante talaga na meron kayo na itabi na pang in case emergency kasi hindi natin alam ang mangyayari sa kinabukasan natin. Kaya, kailangan na tayong handa. Katulad sa nangyari ngayon, maraming mga OFW na umuwi sa Pinas na walang-wala. So, nagkaroon ng pandemic at pinauwi. So, hindi nakapag-ipon. Ngayon, medyo hirap. So, isa na ako doon sa umuwi dito sa Singapore, dito sa Pinas na may pandemic. So, hindi pa ako nakabalik sa trabaho ko kasi nahirapan ako. But, good things is meron akong naitabi na pera which hindi nagamit ko sa ako ang little business. Excuse me. Online business po ako ngayon ng mga facial na mga kailangan ng mga tao. So, ako yung nagsusupply. Una, naging reseller lang ako. Tapos ngayon, nagsusupply ako sa Luzon, Visayas, Mindanao ng facial. Ito lang last Monday. So, ako ang kinuha nila. So, thanks God naman at naging worth it yung pagbi-business ko at nagamit ko yung savings ko sa habang tambay ako na wala pa akong trabaho at hindi pa ako nakabalik sa Singapore. So, that is the good thing na as a OFW na meron kang maitabi na pera. Kasi pag wala kang naitabi, in case emergency nga ka, so maghihirap ka talaga na maghihirap. So, mahirap na wala kang pera na mag-start ka. So, kaya habang nasa ibang bansa kayo, habang may trabaho kayo, magtabi kayo ng pera, in case emergency, meron kayong magagamit. So, yung pahalagahan nyo, yung pahalagahan natin, yung pinagpaguran natin. Kasi masarap sa pakiramdam na yung pera na yun ay pinapaguran mo at nakikita mong nag-work naman. So, that's a very good thing. So, dagdagan pa ng dasal para lumago. So, the second is wag kayo basta-basta mag-picture sa mga bahay ng amo nyo or kasama yung mga alaga nyo. Merong mga amo na masilan at meron ding mga amo na hindi. Pero dapat mo irespeto yung mga among masilan man sila or hindi, irespeto mo sila. Huwag kang basta-basta kukuha ng picture sa sala, sa dining, sa kwarto ng amo mo at gumamit ng gamit ng mga amo mo. Huwag nyo po yung gawin kasi pag nalaman yan, ma-deport kayo dito papauwi kayo sa Pilipinas na wala sa oras. So, kailangan nyo yung sundin. Kung bawat bahay may rule, regulation ang amo na binibigay at dapat yung gawin at sundin. So, ganun.
para tumagal kayo sa amo nyo at magustuhan kayo ng amo ninyo. Number 3 is respeto. So, irespeto nyo yung mga amo nyo. Example, Muslim siya, tapos Indiana siya, or Arabic siya. Irespeto nyo sila kung anong paniniwala nila at kung anong mga gusto nila na dapat mong gawin. So, pag once na magawa mo yan, magkakasundo kayo ng amo mo. At malay mo, dahil dyan, magtataas yung sahod mo. So, yun guys, that's all. Yan lang muna sa ngayon. So, I hope na makatulong sa inyo, no? So, today, tambay pa rin ako dito. So, yan ang ginagawa ko ngayon. Nagbi-business ako habang nag-aantay ng tawag na tamang timing na makabalik na sa trabaho. So, kahit ano-ano na lang. Pero nakakatulong naman. So, God bless to us and keep safe at ingat. So, don't forget to subscribe my channel and thank you for watching. And bye!